Diyan sa EDSA, kasama na ngayon ang NCR PO Chief RH5 Val Gonzales. Coming Val! Magkasama itong si QCPD Director, Police Brigadier General Glenn Silvio at itong si NCRPO Director Anthony Averin Jr. doon sa paglilibot at pangangasiwa sa seguridad at sitwasyon dito sa EDSA People Power Monument. Live po tayo with Anthony at Jerry. General, kumusta yung initial assessment po ng NCRPO? Ang initial assessment natin, so far po ay wala pa no pong untoward incident na nangyari, and dumarami po yung crowd. And pinakiusapan natin sila na wag harangan po yung yung buong EDSA po. Parang sa gano'n na yung ibang kababayan natin ay makatawid, ay makabiyahe rin po kung saan po sila papunta, makapasok sa trabaho or whatever. Nabulaga ba ang kapulisan General o may intel report na kayo na mangyayari po ito ngayon? May mga na-receive tayong intel report. The only problem is when. So, kagabi, may na-receive tayo na ngayon nga, alas 3 ng madaling araw. Na-receive natin. Na-receive natin yung information about it. Isang major thoroughfare, isang pangunahing daanan dito sa EDSA, dito sa Metro Manila itong EDSA. At ngayon ho, hindi na nadadaanan. Ang concern ng marami, paano papasok yung ating mga kababayan? Ano ang plano po ninyo, General Averin, sir? Tama po kayo dyan. Kanina, mas malala po kanina dahil talaga pong nagkaroon ng standstill yung traffic dito, naparahan. Kagaya nga ng nasabi ko kanina, nakiusap tayo sa kanilang leader na sana yung mga kasama nila ay mag-move ng konti. Nang sa ganun, may puwang kung saan pwedeng makadaan yung ibang motorista. And as of now, kahit pa paano, may nakakadaan po ngayon. General, May usapan na ba, Val, may usapan na ba, pakibigyan mo nga sandali, may usapan na ba kung gaano katagal ang pagtitipon na yan? Nagsasalita itong si General Averin dahil ngayon lang namin siya nakita visible sa media. So sa bayan na itong maririnig ngayon sa Radio Patrol DCMM, pakinggan natin si General Averin. Estimate natin kanina 500 as per MMDA ngayon. Estimate yung tinatanong, Jerry Anthony. Dami ng mga pupunta. Lalo't dumarami pa, parang yung iba po ito kayo ng mga... Yung crowd estimate po, hindi ko po masabi yung exact. Kasi hinintay ko po yung nagpalipad ng drone kung ilan po yung may sistema po kasi dyan sa pag-estimate ng crowd. So we will just update you on the crowd estimate. General, May mga camera naman. Makikita nyo naman siguro kung gaano karami. General, Yung ating anchor, si Anthony Tapernat, Jerry Bay, may karagdagang katanungan yan. So, Jerry Anthony. Apo, Kuyang, si Katonying po, good morning. Good morning po. Opo, sa pakikipag-usap niyo po sa mga leader po ng mga nagtitipon, ano ba, may nabanggit ba kung hanggang kailan po sila dyan? Sa ngayon po, kanina, wala pong definite na schedule kung hanggang kailan po ito. But one thing for sure, sa pakikipag-usap natin sa kanila, ay napagbigyan tayo na wag baraan yung EDSA at hayaang magkaroon ng smooth flow, yung kahit isa o dalawang linya man lang. Nang sa ganon, yung ibang mga kababayan natin na hindi rin maperwisyo. Opo. Ano po ba, sir, ang panawagan ng mga kababayan natin nagtitipon-tipon dyan? Anong kanilang mga kahilingan? Wala po silang nabanggit kanina na kahilingan nung tanungin natin. So we will wait and see. We will update you kung ano po yung specifics ng mga panawagan po nila. Aside from EDSA, ano pa po ang mga sites na pagdadausan ng ganitong klaseng pagtitipon, General? Asok daw po, yung convergence po natin ay andito po sa Connecticut, doon sa kabila ng People Power Monument, tapos dito sa People Power Monument, yung heavy concentration. And at the same time, we receive report na may convergence din po dito sa may Liwasang Bonifacio sa Manila. And kagaya ng sabi ko, we will update you on the developments po. Yes, sir. Opo. Thank you, Thank you, General sir. RD. Thank you po. Okay po. Si General Averin, ang director ng Regional Police Office ng National Capital Region na nandito na ngayon sa lugar na ito. Sa ngayon, Jerry Anthony, ay lalo pang dumarami ang bilang ng ating... Ayan. May nakakadaan naman na Val. Kaya pinapansin ko yan. Para ipabatid sa mga kababayan natin na nakakadaan yan sa EDSA. Hindi siya barado.
Oo, dahil ang ginagamit na ngayon ng mga pampublikong sasakyan maging ng mga pribado ay itong EDSA busway na hindi naman Wala namang harang kasi yan eh. ng ating mga kababayan. Kaya napakahalaga ngayon ang papel ng EDSA busway para makarating sa kanilang pupuntahan yung ating mga kababayan, maging itong Metro Rail Transit 3 o itong MRT 3. MRT, ayun, bilis, oh. Nasakyan ngayon ng ating mga kababayan na papasok ng trabaho, papasok ng eskwelahan at magtutungo sa iba't ibang mga lugar. So sa ngayon ay medyo maulap pa ang kalangitan dito sa lugar na ito. Indikasyon na maring bumuhos pa yung pagulan dito sa bahaging ito ng EDSA dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DJ Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.